Alam kong napapalunok at natatakam na naman ang mga ube lover dyan. Alam nyo ba na isa rin to sa paborito kong kakanin? Bukod kasi sa sobrang sarap, yung mga ingredients konti lang at mabilis lang hanapin. Kaya tara, simulan na natin. Magandang araw. Dito nga sa ating recipe, uunahin natin yung paggawa ng latek. 2 cups ng kakanggata, pwedeng fresh or pwede yung mga nakalata or nakapack. Yes po, yung mga ready-made na gata ay pwede pa rin po natin gawing latek. Bali, ang gagawin po natin dyan ay papakuluan natin taman yung init ng apoy, hahaluin natin paminsan at aantayin natin nang mag-form yung latek. Then kapag nag-brown na ganito ay salain natin agad. I-separate natin yung oil dun sa latek para ma-stop na yung cooking process. Ang cooking time po niyan ay 20 to 25 minutes. At dito sa isang bowl ay maglalagay tayo ng 2 cups ng rice flour or yung giniling na bigas. Lalagay natin yan yung 2 cups ng ating coconut milk. Bali, i-dissolve muna natin sa konting tubig lang para mas mabilis matunaw yung ating rice flour. At ang kakailanganin po natin dito sa ating recipe ay 6.5 cups ng liquid. Pwedeng half coconut milk at half ay tubig. Same pan, hindi na natin huhugasan dahil meron pang langis yan galing dun sa ating latek. Ilalagay na natin yung ating gata, tinunaw na rice flour at maglalagay rin tayo ng isang lata ng ube condensed milk. Dito nga sa ating recipe, pwede naman tayong gumamit ng regular na condensed milk and mag-add na lang tayo ng food coloring para mas maganda yung kulay. I-mix natin ng mabuti bago natin ngayon isalang sa apoy. Maglalagay rin ako ng few drops ng food color na ube para mas ma-enhance or mas maging maganda yung pagka-ube ng kulay nito. At ito lulutuin muna natin over medium-low heat. Hindi po kailangan na malakas ang apoy. At maglalagay rin ako rito ng half cup ng minatamis na beans. So instead na corn or kung ano-ano pa, why not itry natin itong beans? At nako, mapapawaw ka talaga sa resulta kasi sobrang sarap nito. Hiniwa ko ng medyo maliit, masyado kasing malalaki itong mga beans na to. So kapag kumukulo na itong ating mixture ay ihahalo na natin yung beans. Nag-add uli ako ng 1/4 cup ng condensed milk. Pwede rin namang sugar at syempre sa sweetness ay pwede na nating i-adjust siya ng naaayon sa ating panglasa. Continuous nating haluin hanggang sa maging ganito. Kailangan talaga yung hindi na ito nalalaglag dito sa ating gamit na sandok or wire whisk. Pag ganyan po katik, ibig sabihin yan, saktong-sakto na. At ang cooking time po nito ay 25 to 30 minutes. Mas matagal lutuin kaysa sa cornstarch. Pero itry nyo itong rice flour at nako, siguradong magiging paborito mo to. Agad-agad ay ita-transfer lang to dito sa ating pin-repair na lagayan. I-brush natin ng oil, i-flatten natin ang ibabaw. At para naman sa toppings, pwede kang maglagay ng cheese. Pero dahil medyo mura nga po ang nyog dito sa amin, kaya maraming latek ang aking nilagay na toppings. At kung nagustuhan mo itong ating recipe, huwag mong kalimutang i-like and follow ang page. Paki-share na rin ang ating recipe today. Huwag mo rin kalimutang mag-comment palagi at mag-react sa ating mga video para naman makita ko na active ka dito sa Rock Foodie at mapasama ka sa ating susunod na pag-GCash. Salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat at kita-kits sa susunod na video.